Kasi ang disobedient, ito yung mga tao na patuloy na hindi gumagawa para gawin ang kanyang kalooban, kautusan. Disobedient yan. So, mahulog yan sa iniquity. Mahulog yan sa iniquity. Kasi gusto kasi ng ating Panginoong Diyos i-change yung ating ways, yung ating works or doings from iniquity to righteousness. Ngayon, meron siyang mga kautusan para mapalitan, para mailisan ba ang atong naandan nga mga paghimo o paglapas sa iyang mga kasuguan, para mailisan kini og pagsubay, pagtuman sa iyang mga balaang pulong. Now, kung di ka magtuman, magpabiling ka sa imong iniquity, sa imong daotang binuhatan, wala ba makambyuhan? Wala ma-change? Wala ma-amend? Maubitaw katong mensahe nga amend your ways and your doings and I will cause you to dwell in this place. So obedience is changing your life from iniquity to righteousness. So obedience is the key nga sagutin tayo ng ating Panginoong Diyos. Sasagutin tayo sigurado. Kaya itong pag-iyak natin sa ating Panginoong Diyos, let us always remember that it is a must, it is necessary na bago tayo tumawag sa ating Panginoong Diyos, you obey. Parang mayroon tinatawag na requirements. Di ba kung gumagamit ka ng kuryente, gumagamit ka ng tubig, kasi importante yan. That is one of the essential sa buhay ng tao. Kampante ka na patuloy ang serbisyo ng Davao Light at saka yung tubig ng system ng ating syudad, if you are paying, kung nagabayad ka continuously. So, tuloy-tuloy. So, ganun din sa buhay natin. Kampante ta, mutawag ta sa Diyos to bagon ta, if you are paying. Anong paying? If you are keeping His commandments. Kung imong ginabuhat ang iyang ginasugo diha kanimo. Noon sa may pulong sa Diyos, nagisugo ka nato. Ano yun? Man shall not live by bread alone. He is preparing for the survival of our physical body. Without bread, we cannot survive. But also, man should not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God, men shall live. Imposible mabuhay tayo without the Word of God. Kasi ang Word of God, sama ra gihapon ni siya sa breath of life. Nga gikan sa baba sa Dios nga iyang gitayhop didto sa ilong sa tao, nahimo siyang living soul. So, ang atong espirituhanon, yung spiritual part natin ng buhay natin sa sanglibotang ito, hindi naman lang tayo nabubuhay sa physical. Nandyan din yung spiritual. So, hindi makakasurvive yung spirit natin o yung soul natin without taking the Word of God. So, utos yan ng Diyos. Huwag niyong pabayaan yung physical ninyo. Yung spiritual ninyo, dapat mag-prosper yan. Seek ye first the kingdom of God. Prioritize ninyo ang kapakanan ng inyong kaluluwa. And all these things shall be added unto you. Hindi pwede mag-utos ng Diyos, unahin nyo yung spiritual kapakanan ng inyong kaluluwa, tapos kalimutan na niya yung ating kainin na pagkain literal, kalimutan na niya yung ating pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, kalimutan na niya yung pang-tuition ng ating mga anak, kalimutan na niya yung ating mga monthly bills. Hindi po. Alam ng Diyos lahat yan. When in fact, mas marunong pa ang Diyos sa atin sa atong gikinahanglan. Kay gani, bisan ang pinakagamay nga strand sa atong buhok, kaya niya gani ning iphon. Even the strand of your hair, He can count it how many of them. So from the
pinakagamay, pinakapino natong gikinahanglan na sayod ang Dios niini. Ug ang iyahang saad, all these things will be added unto you. Pag sinabing added, sadya lang yan, tatanggapin mo. Basta nauna mo yung pag-secure ng iyong spirituality. So anytime magtawag ka din sa Dios, tubagon ka niya. O ipakita niya ang dagko o katingalahan nga mga butang, ngawa nimo mahibaloy. So meaning to say, God knows the future, but we don't know the future. God knows what is the morrow, but we don't know what will be the morrow. But if we seek first spirituality, idadagdag ng Diyos yan. Iko-connect ng Diyos yan na hindi ka magkaka-problema sa kinabukasan mo. Praise the Lord. Hayaan mo yung bukas mag-isip sa sarili niya. Let the morrow think of itself. And who hold tomorrow? God, ang Diyos po. Kaya ganun po, ka-importante. Our part is to cry. But before you cry, you do His commandments. His part is to answer and perform all things. Hindi lang something. Lahat. Kaya sulit, masarap na susunod sa ating Panginoong Diyos. Tingnan mo ang nangyari doon sa panahon ni Moses. Basahin natin. Ito yung mga anak ng Diyos na ibang klaseng pag-iyak nila. Merong who cried by faith. Meron ding who cried not by faith. Basahin natin. Numbers 14 verse 2. Praise the Lord. And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. And the whole congregation said unto them, Would God that we had died in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness? Yan, umiyak sila sa Diyos, pero negative. Si David umiyak sa Diyos by faith. Ito namang children of Israel nung unang panahon, sa panahon ni Moses, they cried, but in different way. So ano ang nangyari? Walang grant sa kanilang inaasam-asam na pangako ng Diyos, but negative. Negative. Kabaliktaran. And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. And the whole congregation said unto them, Would God that we had died in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness? So, iba-ibang klaseng direksyon ng pag-iyak, pagsigaw, pagsalita sa mata ng ating Panginoon Diyos. So, we have to cry by faith. Meron tayong pananampalataya, but before you cry, keep His commandments. Ay, hindi talaga yan kayang talikdan ng ating Panginoong Diyos. Walang makahadlang kahit pa sabihin mo na ang daming taong nag-wish sa iyo na, di ba, yung mga inggitiro, inggitira, mag-wish man yan sila sa iyo. Sana mapalpak siya, sana mapahamak siya. Puro lang, ang wish nila evil against you. Pero kung ikaw, ginagawa mo yung kautusan ng ating Panginoong Diyos na i-prioritize mo yung spirituality mo, and all these things shall be added unto you. Panahon na iiyak ka sa ating Panginoong Diyos, sasagutin ka niya according to Jeremiah 33:3, because you cried unto Him by faith with obedience. Kahit marami pang mag-wish sa iyo evil, hindi yan. Sabihin pa ng Diyos, sino makakapigil sa akin
gantimpalaan ko yung tao na yan na sumusunod sa akin. Wala. Basahin natin. Job 41:11. Praise the Lord. Who has prevented me that I should repay him? Whatsoever is under the whole heaven is mine. Yan. Kinsay makapugong nako nga ako siyang tagaan alang kaniya. Unsa man mga butang dinhi ilalom sa langit, ako. So he is referring sa buhay dito sa lupa. Siya yung nagbibigay, siya yung nagre-render sa bawat tao. Pagawin kanyang blessed, blessed ka talaga. Sabi ng Diyos, who will prevent me? Kisa may mupugong nako. Nga tumano nako ang akong saad kanila. Kaya ang tanan na sa silong sa langit, ako aman. Both people. Tinan mo yung testimony sa mga children of God sa Canada. Yung tatlo na pinipray ng kongregasyon natin doon na magkaroon sila ng proper documentation of their stay in Canada. As much as possible, they have to obtain PR status, permanent residency. Hundred thousands of Filipinos already live Canada without the privilege having that PR. Ilang hundred of thousands na pinauwi. Tapos yung tatlo na yan, counted na lang yung days nila to stay in Canada. Pag hindi sila naging PR, they have to go home. And if they want to apply, they have to reapply. Hindi basta-basta yan. It's not a joke. So, anong nangyari? Pray. Then, obedience. Required sila na mag-obey sa ating Panginoong Diyos. Hindi binigo ng Diyos. Yung tatlo na yan, si Sister Bile, si Pebby, at saka si Sister Reby. Binigay ng Diyos sa kanila yung kanilang hinihiling. Because they stayed in the Word of God, worshiping God, and keeping His commandments. Tapos nagbalita sa akin si Sister Gaygay tsaka si Jeponi. May mga kasamahan pala sila, naday sila yung mga kauban nga nag-hope pod nga ma-PR kauban nila sa ilang trabaho. And yet, until now, wala sila. Pero sabi nila, ang score ng mga tao na yan, 700, 800 points. Hindi man na-PR. Samantalang yung tatlo na yan, very minimal yung mga points nila comparing to them. And how come sila yung nabigyan ng government, ng grant, maging PR sila? Kasi ang lahat under heaven belong to God. Kontrolado niya lahat. Praise the Lord. Ito naman si Bile, unexpected, na siya yung nauna, inimbita na mag-apply ng pag-PR. Si Pebby naman, dapat mapauwi siya February. Tapos yung score niya, malayo pa sa target. Biglang bumaba yung score. Kahit bumaba, yung pala, yung mga matataas, meron din sa kanila na hindi nakasali. Which is impossible. Ito naman si Reby, hindi man dapat makasali siya sa provincial nominee, bigla siyang nabigyan ng slot sa provincial nominee. So, iba-ibang klaseng pamamaraan sa tatlo na yan, pero ating na intindihan na sabta na to, tanan, under heaven, iyahana tanan. Amen? Praise the Lord. So, muna'y kalahian, yan ang kaibahan. Pag ikaw tumatawag sa Diyos, na sumusunod sa Kanyang kalooban, you stay in Him, then ang Diyos magpe-perform all things for you. Alam na ng Diyos anong gagawin niya.
Alam na ng Diyos kailan niya gagawin. The timing, alam niya. The process, alam niya. The person who are involved, alam niya. The date na dapat ka nang mag-uwi sa Pilipinas, kung hindi ka ma-PR, alam niya yan. Aware ang Diyos lahat yan. Dahil dumalangin ka sa Kanya, sasagutin ka niya with mighty things which you do not know. Ganun din kayo. Dito sa Pilipinas, alam na ng Diyos lahat yung ating kalagayan. Because God knowing all things. God is omnipotent, omnipresent, and omniscient. Walang sa Kanya, natatago sa Kanya. Kaya, sabi dito, who hath prevented me that I should repay him? Whatsoever is under the whole heaven is mine. O, di ba? Ang matataas na score, hindi nakaangkin ng privilege to become PR. Pero yung mga lower scores at malayo pa sa katotohanan na maging PR, wala makaka-prevent kung gawin sila ng Diyos. Makaangkin ng ganong klaseng privilege. May isa doon na kasama nila, kasabay din nila, hanggang ngayon hindi pa na PR. Bakit? What is the difference between her and them? Paano? Iniimbita nila mag-worship, mag-serve sa Diyos. Sabihin man na, I have my God. I have my own way of serving God. Kaso, hindi nababatay sa kautusan ng Diyos. Wala mang ibang Diyos na iba-iba ang Diyos. Isa lang ang Diyos, isa lang din ang kautusan niya. Kahit magsalita ka pa, we have God, pero yung God na kiniklaim mo, hindi mo naman sinusunod ang kanyang sinasabi na nandito sa Bible, wala, itsapwira ka pa. Yung sinabi ni Jesus, not everyone that call unto me, Lord, Lord, shall be answered. Yun lang gumagawa sa aking kalooban. Kaya importante itong binibigay na Word of God. Kinahanglan yun na ito, maminaw, pirmi sa pulong sa Diyos, kaya din na niya ginahatag sa ato, unsay angay natong himuon, unsay mahimo nimo sa iyang kabubuton, wa gani kay kahibalo, wa gani kay pagpaminaw, wala gani kay pagpaningkamot nga mahibaloan nimo. So, kung mahibaloan nimo na by hearing and hearing the Word of God, your faith will increase. Your relationship with God will become more better, more closer, more mas kuan pa gyud, improve pa gyud. Mao na importante kayo. Come closer to God. Basahon nato unsay giingon para nato sa response nato sa iyang pulong, unsay himuon nato. Basa Psalms 119:60 and 61. Praise the Lord. I made haste and delayed not to keep thy commandments. The bands of the wicked have robbed me, but I have not forgotten thy law. Yes. You have to make haste. Paspasag yun, daliag yun, ayaw i-delay ang pag-keep sa iyang commandments. Unsay gi-exert, what is being exerted, what is being preached, what is being recommended by the preacher through the Word of God, don't delay. Do it right away, without hesitation, without condition. I made haste and delayed not to keep thy commandments. Para, after submission of that requirement, hingi ka sa Diyos, bibigay din ng Diyos sa iyo. Igagrant din ng Diyos. He will perform all things for you after you have done the requirements. Tapos may pagsubok dito sa 61. The bands of the wicked have robbed me. Ninakawan ako ng maraming mga grupo. But I have not forgotten thy law. Praise the Lord. Hindi ko kinalimutan yung iyong, alam mo si Satanas, robber yan eh. Anong robber? Magnanakaw yan. Gusto niyang nakawin yung mga na-perform natin sa mata ng Diyos na mayroon nang nakaabang na kanyang mga pangako. Gustong nakawin niya ng masamang espiritu. But if you are mindful of His law, to keep it, to perform it, to obey it,
Hindi yan kayang mawala sa iyo. They cannot take away from you. Sino dito sinabihan yan? Si Mary Magdalene. Ikumpara mo kay Marta. Sabi ni Marta, Lord, tell my sister to help me in preparing the cooking, everything, the food to be served for you. Pero ano ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Marta, Marta, you are cumbered with many things. But one thing is needful, and Mary hath choose it, and no man can take away from her. There is a time for cooking. There's a time to hear the word of God. You are cumbered so many things until such time you omit the listening of the word of God. Marami tayong trabaho. Marami tayong iisipin na gawin sa umagang ito. Pero don't ever omit the listening of the word of God dahil walang makakuha yan sa iyo. Walang makaprevent sa Diyos para ibigay sa iyo yung kaligtasan. Hindi yan makukuha sa iyo. Walang makaprevent para tugunin ng Diyos yung mga prayers mo. Walang makakuha sa iyo. Yung rubber, hindi. Huwag mo lang kalimutan yung kanyang batas. Praise the Lord. Bibigyan ng ating Panginoon Diyos 100%. So, meron ditong sagot ang ating Panginoong Kristo doon sa mga hindi kumukumply sa pagsunod sa kanyang sinasalita. Kautusan. Basa, Luke 6:46. Praise the Lord. And do I call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Yes. So, what do you mean of that? Reject. What do you mean of that? Breach of promise. Hindi ko ibibigay yung hinihingi nyo sa akin. Bakit kayo tumatawag sa akin? Hindi nyo naman ginagawa yung aking sinasabi sa inyo. So, matupad yung sinabi, anong itinanim ninyo? Aanihin nyo rin. Sige, hindi nyo ginagawa yung sinasabi ko sa inyo, hindi ko rin gagawin yung sasabihin nyo sa akin. You reap what you sow. Hindi naman mabago yan. Yung gano'n na kautusan, whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Hindi na yan ma-alter. That is perfectly said, and it will happen accurately. Pero kung ano yung lahat na sinasabi ng Diyos, ginagawa natin at ginagawa mo, ano rin yung sasabihin mo sa Kanya, lahat gagawin din niya ng Diyos. At sasabihin pa ng Diyos, sino makapigil sa akin? Gagawin ko para sa Kanya. I will repay Him. Wala makakapigil. Kahit buong mundo pa magdalangin sa iyo na ma-curse ka, hindi ka makapasok sa langit, maghirap-hirap ka sa mundong ito. Pero dahil yung sinasalita ng Diyos, ginagawa mo, lahat ng sasalitain mo sa dalangin, gagawin lahat yan ng Diyos. Praise the Lord. Ganon. Kaya merong mga kapalpakan sa mga dalangin sa mga anak ng Diyos. Lagi nating alalahanin. Baka nakalimutan mong gawin ang kanyang sinasalita. Baka nakalimutan mong gawin yung kanyang in-urge through preaching. Baka dinidisregard mo lang yan. Baka ini-ignore mo lang yan. So, i-ignore din ng Diyos yung mga dalangin mo. Baka dinidisregard mo lang yan, i-disregard ka rin ng ating Panginoong Diyos. So, to make successful being children of God at meron kang privilege magtawag sa Kanya, and God will perform all things for you. Let us put everything into a proper way. Obey His words. Keep His commandments. Praise the Lord. Para hindi niya sabihin, bakit kayo tumatawag sa akin? Hindi niyo naman ginagawa yung aking sinasabi. So, ibig sabihin yan, yung salita ng Diyos, that is the breath of life to make your soul living.
Word of God, yan, dinadaan ng Diyos para mabuhay yung spirituality mo. Now, what is the Word of God? That is God Himself. If the Word of God is God Himself and became flesh, that is Jesus Christ, so pag tinatanggap mo yung Word of God at sinusunod mo, para na ring ginagawa mo na hinahayaan mo ang Diyos mag-work sa buhay mo. Nisugot ka nga, Lord, ikaw na magpamuhat sa akong kinabuhi. Tanang pulong nimo ako ning pasudlon sa akong kasing-kasing ug ikaw na ang masunod sa akong kinabuhi. Obedience. Basahin natin yan. Philippians 1:6. Praise the Lord. Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Yan. Kanus ba magsugod sa atong kinabuhi nga siya nga magapamuhat sa imo sa sinugdanan hantod mamuhat siya sa imo hantod sa pagbalik ni Jesus Christ. Ang Diyos. God will begin to work in you. Now, in a form of Word of God. Praise the Lord. Jesus said, "It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The word that I speak unto you, they are spirit." This is the Spirit of God. Inhale it. Ang tao di na mo ginhawa, mamatay na. Patay gina. So, para mabuhi ka, you have to inhale. Uy, nga nung namatay man imong igsuon, nakalimot mo ginhawa, patay. Kalimot ka maginhawa, patay ka. So kita pod sa spiritual nato, kalimtan nato ang pag-inhale, nga pasudlo nato ang breath of life, which is the Word of God, patay ang atong spiritual. Don't forget to inhale the Spirit of God by the Word of God. Amen? Praise the Lord. Yan ang para mabuhay tayo. Last verse. 2 Timothy 3:17. Praise the Lord. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Yes. Kung yung 16, ma-remember nyo pa nung sinabi doon, ito yung purpose para ang tao ng Diyos maging perfect, thoroughly furnished unto all good works. So, pag nangyari yan sa buhay mo, ipasagda nimo ang Ginoo, mo'y magpamuhat sa imong kinabuhi. O dapat magpamuhat siya sa imong kinabuhi, hantod na sa pagbalik ni Jesus. Or hantod sa atong kamatayon. Let Him perform to start a good work until the day of Christ. Kasi kung ato nang himuon, ipasagdan nato ang Diyos may magpamuhat sa atong kinabuhi through the Word of God. Kumplito yung Word of God. All Scripture is given by inspiration of God and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, so that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So, salamat sa Diyos. When we cry unto the Lord, He will never be silent, but He will be active to perform all things for you. Active siya. Magpe-perform siya. Lahat. Kaya nung nabalitaan ko kay Gaygay tsaka kay Jiponi, na marami pa pala silang kasamahan na ang tataas ng mga points, nagmasteral pa doon para talaga magtaas yung points. Minsan mag-aral pa ng French para magtaas yung points. Hindi pa rin naging PR. Hindi pa rin naimbita. Samantalang ang mga anak ng Diyos na napakalayo ng kanilang qualification in terms of points. Pero dahil doon sila miyak sa Most High. Di ba? Most High ang sinabi dito. I will cry unto God Most High. Meron pang mas mataas sa immigration officer. Meron pang mas mataas sa Prime Minister sa Canada. Hindi sila makatulong sa iyo dahil gusto kang pauwiin sa
bansa mo. Pero doon ka lumapit sa Most High, wala silang magawa. Yung sinabi doon, who shall prevent me to repay them? Praise the Lord. Yan ang advantage pag tayo tumatawag sa ating Panginoon Diyos. Obediently. Obedient tayo sa kanyang mga commandments. At don't forget, susubukan tayo ng Diyos. Di ba ang husband, minsan sinusubukan yung asawa, o yung asawa sinusubukan yung husband. Pag na-prove ng dalawa ang kanilang loyalty and honesty sa isa't isa, lalong mapagtibay yung confident sa isa't isa. Lalong mapagtibay, mabuo ang kanilang pagsasama, maging sweeter, maging better, mas maigi pa. Ganon din, sinusubukan tayo ng Diyos. Pag mapakita natin yung ating faithfulness sa Diyos, in spite sa mga pagsubok, lalong maging closer, lalong maging mainit ang dealing ng Diyos sa buhay natin. Ganon po. So, I will cry unto the Most High, unto God that performeth all things for me. Let us make our relationship with the Most High good. Make it good. Make it better. Make it pure. Make it true and faithful. Wala nang makaka-prevent sa Kanya to repay you. Dahil Kanya ang lahat sa ilalim ng langit. Amen? Praise the Lord. Magatindog ang tanan. Hallelujah.